Sa pagdiriwang po ng ika-29 na taong anibersaryo ng EDSA People Power, muling itinanghal ang dulang pinamagatang manhid sa Cultural Center of the Philippines o CCP. Ang mensahe po nito sa publiko, alamin natin sa ulat ni Jules Giang sa Pulso ng Boss. Isyu ng lipunan aalamin mula mismo sa tinig ng sambayanan, Pulso ng Boss, ngayon ating pakikinggan. Muling nagbabalik ang dulang manhid sa entablado matapos itong isinulat noong taong 1991, ilang taon matapos ang EDSA People Power. Ngayong malapit na ang ikatlong dekada ng People Power, layunin ng dulang ito na imulat ang bagong henerasyon na makialam at huwag maging manhid sa mga isyu ng lipunan. Ang mensahe ng dula ay simple. Ano kaya ang lagay ng lipunan kung hindi naganap ang People Power? Upang pumatok sa mga kabataan ng mensahe ng dula, ang mga naging bida sa dula ay mga Pinoy superheroes. At syempre, hindi rin mawawala ang mga Pinoy villains. Sobrang challenging nung role as a first-timer. First ever musical ko to. Wow. Oo, sobrang I'm so honored na maging part nito. Nung kami yung generation na talagang Voltes 5 or the original X-Men, so Dark Phoenix and all of these stories, na ngayon nauuso ulit. Pero for a long time nawala yun. Saka nawala din yung napakalaga sa amin ng pagiging nationalistic. So yung idea na yung mga own heroes natin, like si Bantugan at Lamang, talagang hero natin from sinaunang panahon pa. Binigyan lang sila ng bagong muka para sa new generation. Pero ang mensahe dito is alalahanin at maging Pilipino talaga, maging maka-Pilipino. Matalinghaga ang atake ng dula. Ito ay sumisentro sa tunggalian ng mga nagsusulong ng tama o ang grupong maragtas at ng mga masasama o ang grupong tulisan ng bayan. Ang maragtas ay may kanya-kanyang kapangyarihan na naglalayong imulat ang lipunan na tumindig at labanan ang kamanhiran ng mamamayan. Naging makatotohanan din naman ang daloy ng storya na hindi madali ang daan tungo sa pagbabagong lipunan. Kabilang sa mga nanood ay ang mga nanalo at finalist sa naganap na 10 Accomplished Youth Organizations o TAYO. Na-relate ko siya sa tayo experience ko. It's really about nationalism, especially yung lyric ng song about higit sa ikaw at ako ay tayo. So, nakakatuwa po, nakakatuwa. Most people say that youth are manhid na po, no? They are not aware of social consciousness already. Lahat nagdodota na or nalulung sa droga. But actually, there are actually youth, no, who are still doing different awareness, no? Firstly, actually, very thankful kasi there are still people who believe that culture and the arts or anything artistic, anything creative could still deliver a message. So what's the effect of it to us? I think tulad nga na sinabi ng colleagues ko, nabuhay yung dugo nila. So there are really still creative ways, more innovative ways to tell people that there's still hope. That no matter how difficult the situations are, you could still use song, you could still use dance, you could still use talent that's purely Filipino. Hangarin ng dulang manhid na ipalaganap ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ayon nga sa kanilang linya, higit sa ikaw at ako ay tayo. Makalipas ang halos 3 dekada pagkatapos ng mapayapang revolusyon sa EDSA, muli tayong pinaalalahanan na patuloy na palaguin ang ating demokrasya na huwag maging manhid sa mga bagong uri ng kasakiman at ituloy ang pagbabago sa lipunan. Mula mismo sa tinig ng sambayanan dito sa Cultural Center of the Philippines, para sa Pulso ng Boss, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.